Dinisqualify po ng International Criminal Court o ICC Court of Appeal si Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong hinaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po yan sa dokumentong eksklusibong nakuha ng Reuters at nakitaan si Khan ng posibleng conflict of interest sa kasong crimes against humanity ni Duterte. Napatunayan kasing dati niyang kinatawan ng Philippine Human Rights Commission na dati na rin nagsumite ng komunikasyon sa ICC laban sa dating Pangulo. Tinanggap po ng ICC Appeals Chamber ang mosyon ng kampo ng dating Pangulo na nagsabing imposible nang maging patasikan sa investigasyon. Wala pang tugon dyan si Khan, pero dati na rin niyang sinabi na walang conflict of interest ang pagiging kinatawan niya noon ng PHRC. Sa gitna naman po ng plano ng China na gawing environmental reserve ang Bajo de Masinloc, 2 kumpol ng misteryosong istruktura at isang boya ang nakita po ng Philippine Coast Guard malapit sa lugar. Naku po, panonoorin na lang ba natin yan? Sa aerial video, makikita po ang 2 kumpol ng hugis istruktura na nakalitaw. Naku, baka bukas makalawa may airport na naman dyan. Gibain nyo na agad. Ito nga, hindi yan kalayuan sa nag-iisang... Mag-utos ka ha? Kasi, ano bang gagawin natin? Ganun-ganun na lang ba yun, boy? Oh, gibain na agad yan. Iba talaga pag, 2 ano pa lang eh. Commander ng Bravo Company, ano ha? Hanggat istruktura pala tayo isang boya ang nakikita, madali pang matanggal at magibayan. Hintayin nyo pa maging airport ulit yan. O ito mga kapatid, sa aerial video, makikita nga po ang 2 kumpol ng hugis istruktura na nakalitaw dyan sa Bajo de Masinloc. Hindi po yan kalayuan sa nag-iisang lagusan papasok at maging palabas sa Bajo de Masinloc. Bukod po sa floating barrier na inilatag po ng China, napadaan din ng PCG ang isang boya sa gitna naman po ng mismong lagoon ng Bajo de Masinloc. Nakatakda pong mag-inspeksyon ulit ang PCG para matukoy ang tinawag nitong misteryosong istruktura. Samantala, hindi na raw mahagilap ng Senado ang testigong si Orly Guteza na humarap po kamakailan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Matatandaang si Guteza nga po ang nagdawit kina Zaldico at Congressman Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Yun nga lang, na-question siya matapos lumutang po ang alegasyon na peke daw ang notaryo sa binasa niyang affidavit sa Senado. Ayon naman po kay Senate President Tito Soto, tinalok ng seguridad si Guteza pero tumanggi ito. Hindi na rin daw ito sumipot nang ipatawag po ng DOJ. Sa ngayon wala pang petsa kung kailan ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Wala pa rin daw ipinadadalang imbitasyon ng komite kay Romualdez para makadalo sa susunod na hearing. Yung kay Zaldico, pag hindi umattend, pwedeng subpina. Pag hindi umattend sa subpina, may warrant of arrest sa amin. Okay. Magagamit yun ng DFA. Ay kay Congressman Martin, imbitasyon. Pag hindi nagpunta, wala kami gagawa dahil may interparliamentary courtesy kami na tinatawag. Yan nga po ang tinig ni Senate President Tito Soto. Samantala, mari namang tinututulan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at ng Makabayan Bloc ang pagpasa po ng Kamara sa 6.793 trillion peso budget sa susunod na taon. Ayon po kay Tinio, talamak pa rin ang katiwalian sa 2026 budget. Isa sa ipinunto niya ang hindi daw nawalang pork barrel system na halatang hinati-hati lamang daw sa kada distrito sa pamamagitan po ng budget allocation. Meron din daw tig-3 bilyong pisong budget ang kada senador na tinawag ng mambabatas na allocable o pwedeng ilagay kahit saang proyekto. Matatanda ang isa po si Tinio sa 12 mambabatas na tutol sa pagbasa o pagpasa sa 2026 budget sa Kamara. Isa sa ipinunto nilang hindi pa rin pag-alis ng unprogrammed funds sa budget na pwede naman daw talagang wala na. Di ba talaga pwedeng tanggalin na ito? Ang sinasabi, paano na yung ating mga obligasyon sa foreign assisted projects? Ang sagot po natin dyan, sundin ang konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, kapag ka may loan, halimbawa, foreign loan na pumasok para pondohan ang isang big ticket project, ang procedure na tinatakda ng konstitusyon, mag-submit ang executive, ang Malacanang, ng supplemental budget. No, sa supplemental budget, merong
certified source na panggagalingan ng pondo, for example, the foreign loan. Tapos, merong itemized na budget proposal, Opo. line item proposal, na aaprubahan ng Kongreso. Kung certified urgent yan, within a few a week or less, ay kaya nilang aprubahan yan. Okay. So kaya palusot lang po na hindi pwedeng tanggalin ang program. Yan nga po ang tinig ni Acting Chairs Party List Representative Antonio Tino. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!